tignan niyo mga ka-clear. Lumalabas, ito lumalabas. Diba syempre, ano ba yung kanilang legacy? Build, build, build. Kahit na mukhang may pandemic, build, build, build pa rin. Ngayon, isipin mo, bakit ba build, build, build? Bakit? Yun ang inuna. Although naman, mga ka-clear, wala naman problema kung yan uuna kung hindi pinagkakwartahan. Diba? Hindi yan masama kung magaganda yung pinaggagawa. Ang lumalabas, lalo ng mga nakaraang administrasyon, puro ghost projects. So, nung inamin ni dating Pangulong Duterte na may ghost projects, ang tanong natin, anong ginawa? Mark Villar. Dati siya sekretary ng DPWH, dapat cargo niya yun. Diba? So, ano ba ang nadinig natin dati kay Senator, at the time, Secretary Mark Villar ng DPWH, nung nagkakaroon na ng problema about the ghost projects. Oh, diba? Tapos lumalabas, para marami pa napatayo, napapabor sa mga properties nila. Pero this time, mga ka-clear, iba yung concern dito. Hindi pa yung pamilya yata nila. So, pakinggan natin kung ano ba yung papaimbestigahan ni Secretary Boying Rimulya. Ha? Okay. Ni Secretary Boying Rimulya. Okay? WH Secretary at ngayong posibleng ipatawag din ng Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH Secretary at ngayong Senator Mark Villar kaugnay po sa investigasyon sa mga anomalya umanong flood control projects. Iniimbestigahan na rin ng DOJ si Senator Villar, pati ang kapatid na si Senator Camille at dating Senadora Cynthia Villar. Kaugnay tama pala yung dati kong title, mga Villar pala. Okay. Po yan sa nasa 18 bilyong pisong halaga na mga proyekto sa Las Piñas na nakuha ng isa nilang kaanak na kontratista. See, di ba mga ka-clear? Kasi at that time, talagang may power. Di ba? Okay, maliban sa power ni Senator Mark Villar, may power din si Senator Cynthia Villar at saka si Congresswoman Camille Villar. Diba? Tapos napunta ngayon sa kamag-anak nila. Ay mas lalong delikado. Diba? Sige. Balitang hatid ni Salima Refran. Department of Public Works and Highways Secretary si Senator Mark Villar mula 2016 hanggang 2021, Administrasyong Duterte. Sabi ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mula daw noong panahon yun, nakuha ng pinsan niya ang mga kontrata sa infrastructure project sa Las Piñas, ang baluarte ng kanyang pamilya. Paano? Minsan mag-iisip ka mga ka-clear, bakit? Ba't sa kanya lang? Ang swerte naman yan, lagi siya nananalo sa bidding. Ito pa ang tanong. Well, wala tayong personality dito kasi kaya nga iimbestigahan mga ka-clear. Ang tanong, tanda natin, may construction company dito mga Villar. So si pinsan ba? Meron ba siya talagang? Ito mag-iisip ka meron ba siya talagang kumpanya? O dami lang para magkaroon ng kumpanya para hindi maipangalan sa Villar yung gumawa, yung project. Diba? So, dapat maging malinis dito ang mga Villar. Hindi natin sila sinuhusga hindi tayo manghuhusga mga clear. Kasi dapat kompleto ang ebidensya. Sabi nga natin, mahirap manghusga ng hindi kompleto kasi unfair din naman yun sa mga inosente. Pero this time, bakit natin ito nilagay dito? Kasi sa news. Nasa news. Hindi tayo ang gumawa dito, nasa news na siya. Na-news na siya, so we can comment. Magko-komento tayo. So, dito, lumalabas, teka lang, di ba ikaw yung DPWH Secretary nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Kanina binanggitan natin, ang daming ghost projects. Pero parang wala lang. Wala lang. Di ba? Pangalawa, mukhang namayagpag yung pinsan doon sa Las Piñas. Na since nung panahon na yun, 2016 to 2022, baka nga crossover pa no 3 taon ni dating Pangulong Marcos Jr. Dahil Congresswoman pa nun si Camille, ba? At Senator naman si Cynthia Villar. Diba, Loy? Because of that prohibited interest with discussing being the contractor in Las Piñas. Ulit natin Kontrata sa infrastructure mula
Daw noong panahong yon, nakuha ng pinsan niya ang mga kontrata sa infrastructure project sa Las Piñas, ang baluarte ng kanyang pamilya. Because of that prohibited interest with his cousin being the contractor in Las Piñas. Pero dapat nga mga ka-clear, dapat mas maganda to, kumpleto ha. Sabi natin, ayaw natin ng judgmental tayo. Pero tingin ko yung anggulo, hindi natin na naman, siguro dapat yung kumpanya ng pinsan, makita talaga yung assets nito. Diba? Assets nito. Baka kasi dami. Tatandaan niyo yung start ng Diskaya. Paano siya nag-start? Di ba pamangkin siya ni Eusebio? Right? Mayor Eusebio? Tama ba ako? Oh. Ano nangyari? Sa kanya napupunta lahat yung project. So ang tanong dyan, wala kang pera nun, di ba? Sabi mo, taghirap ka, kaya ka humingi ng tulong sa uncle mo na mayor. Pero binigyan ka ng project. How were you able to do that kung wala kang puhunan? Pinautang ka ba? O gumawa ka lang ng pangalan ng kumpanya, gumawa lang ng pangalan ng kumpanya, when in fact, di ba, meron na talagang kontraktor si Eusebio. Baka, nag-iisip lang tayo. Siguro sa buong Pilipinas, wag magsisela siya ibang lugar. I really love Baguio. Going to Baguio. Una-una, medyo malapit na siya. Di ba? Yung Baguio City mismo, I love going there. Kasi because of the weather. Tapos parang, mababait naman yung mga taga Baguio. Diba? So, love ko dyan. Love ko yung Baguio. Yan. Siguro kung nung pandemic, hindi bawal pumunta, yan agad yung pupunta namin. Kahit hindi na ako mamasyal, kasi parang nalibot ko na yung buong Baguio. Dahil sa dalas namin, parang just the weather, nasa balcony ka lang ng titirhan mo. Diba? So, hihiga kami dun. Yun lang. Masarap lang yung feeling. Masarap lang yung feeling. Yun. Sabi ko, baka dami mo ng kumpanya. So, dapat malaman yung asset ng kumpanya na yan. At kung yung mga gamit ba talaga, especially, di ba baka conflict siya, di ba baka pwedeng konektado siya sa kumpanya ng mga Villar. Kasi may sarili na ng mga gamit sa construction yan Mga sir, gano'ng karami? 18 billion worth of projects. 18 billion! Ang swerte naman talaga nung pinsan na yan. Di sana po, baka lang, sana ma-check. Kasi baka para tong mga ibang kumpanya na class B lang pala, tapos ang laki-laki ng mga kontratang nakukuha, na you do not know where to get the capital, the funds. Di ba? Para lang formally. Wala palang pondo. Sino nagpondo? Michael Yang. Parang gano'n lang. So, dapat ma-imbestigahan yung pinsan. Billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Sabi ni Remulla, hindi lang daw flood control projects ang nakuha ng pinsan ni Villar. Lahat ng klaseng project yan. Ano maisip mo, yun na yun. Hala? Dami. Lahat ng project. Kasama yan. Lahat. In the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to revetments. Lahat yan. Tingin ko kasi, 16 to 2022 kasi mga ka-clear. So, may power sila eh. Duterte was there to back them up. Kaya wala silang kinakatakutan. Diba? So, ipakita lang nila legit. Pero parang, di ba, parang, wow, lahat ng project, ikaw talaga nanalo? How come? Okay? Kaya ito mga ka-clear, konti meron lang nagkwento sa atin kung paano. Ang sabi dito, halimbawa mga Diskaya. May mga ibang contractors. Ang gagawin niyan, yung iba, may ibang contractor, alam nila hindi sila, yung ibang contractor na makasasal sa bidding, parang feeling nila hindi sila mananalo. So, ang gagawin lang yata nito is, gagawin daw, halimbawa ng mga Diskaya is, bibigyan na lang ng porsyento itong mga iba. Amin na to, bigyan na namin kayong porsyento. May ganun. Kaya yung iba, umaatras na. Kumita pa sila. So, may ganun. Kaya lagi na nanalo yung Diskaya. O, ganun na, parang ganun. Parang nanalo lagi yung Diskaya. Kasama yun. Dahil dito, iniimbestigahan siya ngayon ng Department of Justice. And also a senator. Ano yan kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Diba? When you vote for a budget, kasama ka na rin. When you participate in the budgeting process, kasama ka na rin. Ayun. Kasi bakit?
Senator si Senator Villar, Cynthia. Congresswoman at that time si Camille. Well, sana malagpasan nila. Yun lang naman sa atin. Diba? Kung meron naman mga dokumento, maayos, mga ka-clear. Pag maayos naman yung dokumento at mapapatunayan na in good faith lahat at malinis, maayos, walang problema, at hindi yung road na to ay hindi tumutumbok sa mga properties ng mga Villar, mukhang walang problema. Pero pag ito, definitely, lahat ng project ito ay tumumbok sa lahat ng dadaanan ng properties ng mga Villar, ay may question doon. May question doon. Diba? Bigla nagka-road dahil dadaanan ng project ng mga Villar. May question doon. Yeah? Iniimbestigahan rin ng kapatid ni Villar na si Senador at dating Las Piñas Representative Camille Villar. Imagine mo, mga ka-clear ito ha. Yung tulay daw sa bandang Cebu, tama, pakikorek ako ha, may nagbalita lang sa akin. Nung 1970s pa nagawa, hindi nasira. Hindi rin doon. 70s, ganon katitino pa ang mga tao nun. Tapos may mga school daw. May mga school daw. Sabi ni Pangulong Marcos. Okay? Kaya ito sa amin. May school daw. Yung parang pinakabiga, di ba? Buo. Pero yung bagong gawa, sira. Yan. Pwede niya sa amin. Kanina. O, di ba? Para bang, kung i-compare mo, ito pa mga ka-clear. Yan. Hindi ko na kwento sa inyo. Kanina dapat. Sa project, ito sa project, nung panahon lang yata ni dating Pangulong Duterte natanggal na dapat merong turnover sa local. Dapat magpipirma for the turnover ang local. Let's say, mayor o governor. O, ito po yung project namin. Pipirma yung local. O, sabi naman na, tinanggal daw ni panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya na magpag itong build na to. Na pamper sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Gawa lang ng gawa. Ay, wala na kayong pakialam dito kasi national project to. Ganon. Kayo, iba mga local ngayon, wala silang power. Diba? Pero at least kung nakikita mo naman, you can complain, diba? Oh. Ang internet. Internet daw ng mga Villar. Tapos, lagi daw palpak. O, tingin ko dapat, mga Villar, ayusin nyo rin yung internet nyo. Ay, katulad niya si Sherlock. Diba? Hindi pwede. Tapos, pangit yung service nyo, halimbawa. Tapos, kikita kayo, tapos papangit yung service. Huwag ganun. Ibigay nyo, total, lahat kayo politiko eh. Kaya nga, di ba, sabi nyo, una ang serbisyo, unahin nyo muna dyan sa community nyo. Di ba? National pa ang hawak nyo. Yan, lahat na si Senator Cynthia. Ayusin nyo muna yung problema ng crime. Di ba? Tapos yung internet nyo, hayaan nyo pumasok ang PLDT, dapat may choice. Persahan naman. Tapos hindi maganda yung service. Pangit yun, wag ganun. Diba? Ang inang si dating Senador, Cynthia Villar. They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. From Cynthia to the contractor's third degree. Ay naku, babalikan ko yung title ko kanina. Sabi ko, akala ko si Mark Villar lang. Akala ko si Senator lang. Bahagi ang investigasyon sa mga Villar sa case build-up sa mahigit 6 na pong tinawag na kontratista o mga mambabatas na kontratista, dating kontratista, o may koneksyon sa mga kontratista. Everybody knows about it in Congress that many of their colleagues are contractors also and that this is a prohibited activity. Yan na. Ay, paano yan? Kasi dati naging congressman to. Alam niya yung mga trabaho nyo. Alam niyo mga kakli, unang-una, wag na kasi kayo, alam niyo kung bakit nagkaroon ng conflict? Kasi Las Piñas. Lugar nila eh. Lugar nila. Siguro kung nakipagkontrata, ito mga kaklira, kung nakipagkontrata yung pinsan nila at talaga namang contractor to, halimbawa lang Davao City. Tapos ang proponent niya, halimbawa ang proponent niya ay si Paulo Duterte. Malayo, di ba? You cannot connect it with the pinsan ka and everything. Kahit ka mag-anak mo, walang problema. Kasi saka malayo. Malayo, Davao City. Tapos iba yung proponent. It's not known, I don't know if it's known to them or it's just the impunity of it all.
that people don't care anymore if it's against the law because no one's going to run after them. They think. Yes, doon kasi na-pamper na walang pakialam sa batas. So, of course, makalimutan ko pa si Addictus Rex. Ayan, si 51B din po sana imbestigahan. Oo. Well, anyway, hindi naman makakaligtas to mga kaklir kahit anong gawin. Paninira ng mga DDS, hindi naman makakaligtas to kasi kung talaga mayroong anomalya. Diba? Kung wala naman anomalya, diligtas. Yun lang naman yun eh. Hindi naman sila tatargetin kung talagang walang dapat i-target. So lahat na anomalya dapat, baka nga kaya nagmamadali sila. Di ba? Na magdala ng molotov bomb sa kanang lighter. Kasi pag wala pa yan, baka doon makarating na yung imbestiga. No? Di ba? So kailangan natin na iangat ang gobyerno ito. May bagong tagapamana, pagmana, ang mga Villar, bagong anak si Camille. Nako. Well, anyway, sabi ko mga clear, di ba, haploid of UST? Pwede ka naman yumaman nang hindi naman ganyan na parang ang dami mong tinatapakan. Di ba? Itong 18B na mga Villar, may bad kaya, pero wala ring tatalo sa 51B ni Pulong. Oo nga, in 3 years, tapos pandemic pa. Matindi na. Oo nga, no? Tapos bumabaha pa. Yun ang problema, bumabaha pa. Tapos ngayon, si engineer ng Davao City, kailangan niya ng long-term solution. So, ano nangyari sa 51B? Walang long-term solution. Band-aid solution lang binigay. Di ba? Yun, tuloy. But it's something that we have to address. And we will do it. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Villar. Inulat rin ni Remulla na aabot na sa 200 ang mga personalidad na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Una raw paharapin sa mga reklamo ang mga malilinaw na paglabag sa batas tulad ng ghost projects. Sarima Nefra, nagbabalita para sa GMA Integrated. Okay, alam ko naman si wait. Parang alam ko naman si Manny Villar, si Mark Villar, sorry. Lagi ako. Ay ready naman for investigation. Ayan. Pakita ko na nga mga kira. Philippine Senator Mark Villar says he's ready to disprove the Justice Department's allegation that he and his relatives are connected to anomalous flood control projects. Adrian Ayalin has this story. Good afternoon to all of you. After his name was mentioned to Secretary Jesus Crispin Remulla regarding the ongoing probe on allegedly anomalous flood and other infrastructure projects, Senator Mark Villar said he welcomes and fully supports any investigation as he has nothing to hide. Villar, who served as Secretary of the Department of Public Works and Highways during the Duterte administration, stressed that he has no direct nor indirect ownership nor controlling interest in any company participating in government projects. He also said official record confirms that none of his relatives acquired any contract during his tenure as Secretary. Yun na nga mga kakli, dapat, sabi nga natin ayaw natin pagbintangan si Senator Mark Villar, saka yung pamilya niya. Pero dapat, itong pisa na to, ma-check kung gano'n nakatagal na kontraktor, gano'n kalaki ang assets, kanya ba yung mga gamit na gamit niya, at paano laging ikaw ang nananalo sa bidding. Diba? Ang lucky naman. Diba? Sobrang lucky. On Wednesday, Remulla said Villar is among those being investigated over allegedly anomalous flood control as well as other infrastructure projects. Remulla noted that a relative of Villar was involved in projects totaling more than 18 billion pesos. First cousin niya yung contractor doon sa lugar nila. So, that's a prohibited interest. According to DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, a prohibited interest is any financial stake of a senator or congressman in government contracts during their term of office. Clavano adds, this is prohibited to ensure lawmakers serve only the public's interest and not their own. Also being investigated are former Senator Cynthia Villar and Senator Camille Villar. Siyempre, kasama rin yan. That prohibited interest really has to stop. Well, isa lang yan. Marami yan. It's all over the Philippines. People know it. Remulla welcomed the willingness of Senator Mark Villar to cooperate with the ongoing investigations on government projects. Kasi, ikaklaro natin lahat yan. We have to get all the records. Alam niyo naman, ang dami-dami natin trabaho dito. But we have to deal with each one of them carefully. Each case, each different case, and each one is a different count.
He also mentioned that there was an effort from the camp of the Villars to set a meeting with him. Wala pa ako response. Kasi nga, I'd rather it be done officially. Transparently, officially, across the board. Para walang masabi na he said, she said. The Independent Commission for Infrastructure has sent a letter to Senator Villar inviting him to attend its next hearing on October 7. Meanwhile, the Commission on Audit has filed a fresh audit report with the fact-finding body regarding so-called paid ghost projects in Bulacan. According to the audit report, some flood control projects under the DPWH Bulacan 1st District Engineering Office do not exist or were transferred to another location and had irregularities. Among those flagged by COA are projects by Sims Construction Trading, Top Notch Catalyst Builders Incorporated, and 888 Construction and Supply Incorporated. So far, COA has brought 17 fraud audit reports to the ICI and the Ombudsman. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. So yun, mga clear, di ba? Kasi, okay, tingnan natin yung prohibited interest. Okay? So, mga clear, wait ito. Pakita ko. Okay. Isa sa mga prohibited transactions ito. Sa financial and material, public officials and employees shall not directly or indirectly. Baka dito sila pumasok sa indirectly hindi natin alam. Kaya nga imbestigahan. Di ba? Have any financial material interest in any transaction requiring the approval of their office. Paano kung sila yung proponent? Diba? So, dapat may imbestigahan yan. Eh, kung malinis naman, wala nang problema, mga clear. Ha? Diba? So, okay. So, yan mga papasok sila dito sa ganitong klase na issue. Yan, issue. Sa Republic 6713. Okay? Natin, kasi pinsan, hindi masyado malapit. Basta nilayo pa nila. Mga second cousin. Mga, di ba? Mas malayo sana. Cousin Tapos, tas Piñas pa. Sure luck. Mukhang may pake pala yung pagiging masipag ang mga anak ni Cynthia. At least ngayon, nag-unfold na kasi madalang yung bills na napasa. Oh, di ba? O, yun, mga ka-clear.